attorney, ano po yung assessment sa unang 3 araw po ng impeachment trial kung saan isang testigo or witness pa lang ang yung nailalatag at marami ng mga ganap po, attorney, na para sa maordinaryong tao, parang medyo mabagal, attorney? Mabagal talaga kasi they have to follow the rules of procedure. Hindi lang yung rules of court, but there's the Senate also has the rules on impeachment. And if you notice, yung pagbukas pa lang ng impeachment ay pinakita na rin ni Senator Chis Escudero na impartial siya dahil sinabi niya agad na ang kailangang number of votes sa pag-convict o pag-impeach sa Vice President ay 16 o 16 ang 2/3. And ang basis niya dyan ay yung decision sa Bayan versus Zamora kung saan ang Supreme Court ay nagruling na sa pag-ratification ng mga treaty na siyang function o role ng Senado, ang kailangan din doon ay 2/3 vote at yun ang number na 16. And he also called out na are there comments or something like that, and the senators were all quiet. And so that laid the basis for at the outset, Chis Escudero laid the basis for the number of votes required for a conviction or to impeach VP Sara, which is 2/3. 2/3. According to the Constitution, 2/3 of all members of the Senate, meaning all that we voted for. 24 senators ang binoto po natin. Kaya kahit po nakakulong sina Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta, ay kalakip po sila sa bilang ng 24. So again, Senator Chis Escudero, the presiding officer designated by the Senate because ayaw yata ni Senate President Gatchalian mag-preside, or baka sa tingin niya ay wala siyang kakayahan sa pag-rule ng mga objections dyan at mga ebidensya ng mga abogado, kaya si Senator Chis Escudero ang presiding officer. So, at the outset, yung unang ruling ni Escudero, ang 16 votes to impeach or convict. Ang pangalawa, na pinapasoli niya ang BIR records ni Attorney Mans Carpio sa BIR sa dahilan na sinabi na ng BIR na under the National Internal Revenue Code ay bawal po isupubliko ang tax records ng kahit sinong individual. Wala pong sinabing exception dyan na kung may impeachment pwede, o kaya ikaw ay Vice President, pwedeng isiwalat. So pinabalik ni Senator Presiding Officer Chis Escudero sa BIR ang tax records ni Attorney Mans Carpio. So, the first two rulings shows neutrality and impartiality, which is very important sa paglilitis na ito dahil ang mga tao noon pa man ay marami nang nagdududa na ito, ang impeachment trial ni VP Sara ay marami nang nag-prejudge dyan sa kanya dahil iba dyan ay nagdeklara na natatakbo din silang presidente laban kay VP Sara. Opo, so maaari ba nating masabi, attorney, na yung 16 na threshold para sa pag-convict o pagpapa-impeach ay selyado na, considering yung mga journal na yun during sa nakalipas na mga pagdinig ay inaprobahan na at hindi na pwede yung mabago along the way. Baka may marinig na naman tayo na maghahain ng resolution dyan na attorney sa impeachment trial. That's already settled. Not only by, again, the cited ruling, Bayan versus Zamora, what 2/3 of the Senate of all members means. And
Also, that Chief Justice Hilario Davide, who was a member of the Constitutional Commission, also said that the two-thirds is 16 of all members. 16 is two-thirds of 24 of all members. And, I don't know who has a higher authority on the interpretation of that constitutional provision than Chief Justice Davide himself, who participated in the framing of our Constitution. Ginawa talaga niyang two-thirds kasama, kagaya ng ratification ng mga treaty, agreement natin sa ibang bansa. Ginawa talaga yung two-thirds dahil para hindi po naman napakadali para magtanggal ng ating impeachable officers, kagaya ng Vice President o President. At noon pa man, wala naman pong tanong dyan sa impeachment ni Chief Justice Corona, kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, sa kay President Joseph Estrada. Wala naman pong question dyan kung ano ang two-thirds ay 16 votes talaga. Ito lang sa kay BP Sara, dahil lang sa tingin ko, matagal naman, meron namang pattern of acts nitong majority ngayon na papalit-palit sila ng statements nila tungkol sa mga number of votes na kailangan para maging legal ang kanilang mga ginagawa. So, we cannot stop them from, maybe later, object sila and they will try to say na the majority vote wins, but you cannot do that. You Opo. cannot do that in an impeachment trial. You cannot say, oh, then let's just make our own rules in the Senate. Let's amend our rules. Di ba? Opo. Hindi ka pwede mag-amend na rules na yan ay labag sa konstitusyon. Opo. Attorney, bago ko lang tanungin si Miss Cathy, no? Meron din pong pinalutang si Senator Judge Alan Peter Cayetano yung posibilidad na mag-join din o mag-monitor ba o mismo yung presensya na ng dalawang kasalukuyang nakakulong ngayon na mga senador dito nga po sa impeachment trial. Sabi nga nila kung magkuha nga ng witness, resource person, ang Kamara during sa kanilang mga hearing, kinukuha pwede nga kahit nakakulong, pwedeng mapa-join sa hearing. Sa tingin nyo po, maaari ito, attorney? Dapat suriin natin ano ba ang basis dyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ang dalawang nasa pinakulong ng administrasyon, si Senator Jingo Estrada at Senator Dante Marcoleta, ay hindi naman po automatically suspended. Hindi po ba? Kasi ang plunder sinasabi nila, si Jinggoy daw automatically suspended. Preventive suspension po ang nakalagay dyan sa mga anti-plunder law. At hindi po yan naman pwedeng isuspend nyo ang senador na hindi ayon sa rules ng Senado. So, kung sa rules ng Senado ay hindi naman sila suspended, dapat pwede silang mag-participate o bumoto. Kaya lang sinasabi nga nila na nung nasa kulungan si Senator Leila de Lima ay hindi naman nila pinayagan. But hindi na kasi nila pinayagan noon. Okay? So ngayon, dalawa na ang nasa jail. Kung madagdagan po yan na magiging 5, pwede na po ba dyan? Pwede na po ba yung hindi naman sila suspended? Pwede na ba silang mag-participate? So, let's look at the rules of the Senate. I think that is what Senator Cayetano is talking about. Sinasabi niya na since yung 24 kabilang sila dun sa bilang ng all members, then they have a right to participate also in this impeachment trial, however you want to the court allows them to participate, let's say by video, by Zoom, or in person during the impeachment trial, ay sinasabi niyang dahil dyan, ay dapat maaari din silang mag-participate. Dahil sinasabing, ang tanong pa dyan, kung mag-participate ba sila, Senator Cayetano, makakaboto ba sila? Yun ang sinasabi ni Senator Cayetano that hindi siya nag-proceed sa next niya na tanong or conclusion na pag naka-participate sila, dapat
pwede silang bumoto. Kasi hindi nga naman sila suspended dyan sa Senado. Yan ang ibig niyang sabihin. I think na hindi niya sinabi, yun ang conclusion niya, that they should be allowed to vote also. But even if they cannot vote, 16 is the true two-thirds vote. So, kung bilangin natin yung mga majority dyan, ewan ko kung ilan na sila ngayon, pero kahit ilan sila, hindi naman sila sure na lahat sila ay boboto na i-impeach si VP Sara. Pero ang importante sana ding malaman ng mga tao na itong impeachment trial na ito ay dapat fair. Dapat fair ito, may due process, may talagang opportunity ang Vice President Sara na to protect, to prevent, to defend herself by also presenting her evidence. Pero the rule on finding a conviction or an impeachment is that it is the prosecution who has the burden of proof. Meaning sabihin, kayo ang may nasa responsibilidad ng prosecution na or burden of proof na siyang mag-prove na itong mga number one, itong mga ginawa ni VP Sara ay impeachable offenses. Okay, treason, graft, di ba? Betrayal of public trust, etc. Pangalawa, kung itong mga ebidensya nila have the sufficient weight o bigat para po sa mga hukom na senador para sila ay pumabor sa prosecution. So, two things, di ba? Opo. Kay Miss Cathy naman po, meron pong inilabas na survey, unang-una, bago pa man itong impeachment trial, ang SWS, last March, kung saan 33% ng mga adult Filipinos satisfied kay BBM. Samantala, 54% naman ang kay Vice President Sara Duterte. Nitong June naman na survey ng publiko sa Asia ay sinasabing nasa 18% ang approval ni Marcos Jr., trust niya 12, versus 28 naman na approval ni VP Sara, habang 26 naman ang trust rating ni VP Sara. Anong masasabi nyo dito na sa kabila po, kasi mahaba pa ito since nitong naman nakalipas na ng mga taon itong mga aligasyon nila, persecution nila dito kay Vice President Sara. Pero nananatili pa rin pinagkakatiwalaan ng pangalawang Pangulo, Ms. Cathy. Sa akin, alam mo, red flag yun no? Kasi una, yung 12% na yan, isang senyales yan sa mga direct foreign investor natin na hindi mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya walang pumapasok na billion-bilyong investment sa atin, no? Second to that, makikita mo rin doon na ang mamayang Pilipino ay nawawala na ng gana. Parang alam nila, yung mga tax na binabayad nila, ninanakaw lang. So, magkakaproblema rin tayo sa pangongolekta niyan. Kasi kung iniisip at nakikita mismong lantara na merong pagtatakip or pangungunsinti sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang bawat Pilipino ay mag-iisip, tama pa bang magbayad ako ng tax ko na ubod ng mahal? Dahil kung hindi ko naman nararamdaman alam mo yun, yung result or yung benefit ng pagbabayad ko ng tax, bakit pa ako magbabayad? Di ibinibigay ko lang ito sa mga magnanakaw. Yung pangatlo is, of course, yung yung tiwala ng tao, 'di ba? Wala na talaga. So, mag-uumpisa na dyan din mag-collapse yung yung kampihan sa politika, lalo na palapit ng palapit ang eleksyon sa 2028. At the end of the day, ang mangyayari niyan, simula pa lang ngayon, nakikita natin na hindi na halos umaangat ang trust rating ng presidente. Importante kasi sa isang leader na mayroong nagtitiwala. Kapag ito ay hindi umaangat at nakikitaan natin ng walang kapasidad talaga na mamuno sa ating bansa at hindi umaangat din ang kabuhayan or hindi gumagaan ang kabuhayan ng ating bansa, kailangan na talaga nating mag-isip ng mabuti at magbago ng ating ng destinasyon or hindi na natin pwedeng pagtakpan pa ito. Yung mga politician dyan, babaliktad yan. Kasi yung personal nilang interest na mismo ngayon ang kanilang uunahin. Kasi paano ka sasama sa isang leader or
gamit, yung cabinet member, if I'm not mistaken, 50% din ang down. Just imagine, 50% wala sa yung tiwala ang mamamayang Pilipino. And ang sinasabi nga nila, yung ratio na sa 4 na Pilipino ay 3 ang walang tiwala, that's 74% na Pilipino ang nagtatanong na at nag-iisip na ayaw na nila ang nangyayari dito sa ating bansa na hindi nila nagugustuhan. Tsaka kaliwat kanan na rin po yung mga kilos sa protesta, nananawagan pa rin sa transparency, accountability, paglaban sa mga injustices ng kasalukuyang gobyerno. Yes, actually nandun kami dun sa rally by accident. Naging ano nga ako dun, naging host kasi binaha yung mag-host, no? Kahit si Mama Bing dumating dun kasi kahit may sakit, no? So ako, sa akin talaga, nakita mo doon kahit umuulan, bumabagyo, hindi sila umalis. Marami dyan nagsasabi na nakakapagod ng mag-rally, pero hindi lahat pagod. Mas pagod na tayong maghirap. Opo. Yeah. Bago lang tayo pumasok sa Senado kasi nag-uumpisa na yung impeachment trial, huling mensahe nyo na lang po, Attorney Guanzon, lalo na sa mga Pilipinong nakaabang dito sa medyo mahaba-haba pa. Sabi nga ni Presiding Judge, posibleng sa November. Sabi naman ni sa SP Gatchalian, posibleng umabot ng February itong impeachment trial. Napakagastos naman ito, kompanyero. Napakagastos naman ang impeachment trial na ito. At ang pinagsusuri ay 129 million na confidential fund. Pero ang gusto ko po talaga makita dito ay ang neutrality, fairness at impartiality ng presiding officer. Kasi dyan po nakasalalay kung ang ebidensya nila ay magiging admissible o pwedeng papasukin o tanggapin ng Senado o kaya inadmissible. At kung admissible man ay ano ang kanyang weight o kredibilidad. Kasi napansin ko pag may camera talaga, nag-iinarte itong mga ito no? Grandstanding na yung mga abogado May pabisaya-bisaya pa yung isa ba? Yung unnecessary na yung mga ginagawa ng mga abogado na yan. Kung titingnan mo yung impeachment na Chief Justice Corona, yun ang impeachment na trial na pakagaling ng mga abogado. Siyempre, grabe yung professor ko, si Justice Serafin Cuevas. Nandun. Si Senator Miriam Defensor Santiago, nagtatanong, yun. Dapat naman po, sana, hindi naman sa tinuturuan ko itong Senate Presiding Officer Jesus Codero dahil nakababata po siya sa akin sa UP College of Law. Pero ang tingin ko lang, sana, wag nang payagan ng mga lawyer na mag-manifestation. Kasi trial na yan Exactly. Yung dapat lahat ng manifestation nyo, ginawa nyo na nung simula. At kung ano pa man ang gusto nyo, ilagay nyo na sa closing statement nyo. Bakit in the middle of the trial, nagmamanifestation kayo? Tapos yung mga, that should no longer be allowed. Because if that is allowed by the presiding officer, it allows them to insert their opinions in the record, which can influence the senator judges and the public. Ang ano ko lang dyan, on both sides huwag nga kayong mag-asaran-asaran dyan kasi nagmumukha kayong mga ano ba ito? Laro ba ito? Pag-asaran pa kayo dyan? Kung gusto nyo ng asaran, dapat debate sa kalye. Hindi dapat sa husgado. Kung sa Supreme Court yan, papagalitan na kayo Puro kayo nag-iinarte dyan. So, ang ano ko lang, lalo na yung sa prosecution, pag nag-object, kahaba-haba na explanation. Alam nyo ako, nag-judge din ako as COMELEC Commissioner and Chair of my division, I was a judge also. Quasi-judicial function kaya ako naka-robe din di ba? Dapat pag nag-object ka lang. Hindi yung mag-object ka, kadami mong palitaniya ba? Which is precisely, it means that you don't know the basis of your objection. You should know the basis of objection. Number 1, no basis. Number 2, misleading. On cross-examination, misleading the prosecution witness. Ay, ang hirap. Kasi, para bang pati abogado ay nakikisabay na dito sa melodrama. Popularity race. So, ang request ko lang, lalo na kaming mga abogado na
Ayaw na namin yan ng mga ano nyo dyan, mga inarte nyo, iba. Yes, we also want to see the evidence eh. Di ba? Opo. Pero tama naman yung, kunyari, sinabi ng, may nagtanong pa eh. Etong NBI na ano, na agent ba yun? Na forensic? Opo. Hindi ko alam kung pinisent yun as expert witness eh. Kasi wala akong narinig na offer ng attorney ng prosecution na, Your Honor, I offer the testimony of NBI agent so and so and so as an expert forensic witness. Pero kinwalify niya, ilang taon ka na dyan, ilang seminar ka na, nakaseminar naman daw siya ng 2 buwan. Which makes him daw an expert. 2 buwan daw siya sa forensic. So, kung hindi mo siya kinwalify as an expert witness, hindi ka pwedeng mag-leading questions. Kasi ang expert witness, pwede mong tanungin ng, sagot ka lang ng yes or no. At tatanungin mo siya ng questions na leading to the answer that you like. For example, yes, di ba? Hindi ba, in your opinion, talagang may threat ito? Yan, Opo. ganyan. So, pag hindi mo yan siya pinisent as expert witness, hindi mo siya pwedeng tanungin ng mga ganyan. Kaya, nag-o-object yung defense counsel. Nag-o-object siya. Ayan, hindi yan naiintindihan ng ibang tao eh. Yung may rules sa mga ganyan, ito pa. Tinanong pa yung NBI agent, is this threat conditional? Kasi kung hindi naman siya, si BP Sara, hindi naman siya pinatay, hindi naman mangyayari yung sinasabi niyong threatening words niya. Correct. Sabi niya, it is absolute. Opo. Anak ng... Alam mo, kumpanyero, ang hirap naman ang NBI agent na nagde-define ng ating ng legal parameters eh. NBI agent na hindi abogado, sasabihin sa atin na absolute yung threat? Maniniwala ba tayo dyan? Opo. Yan ang dapat po kasi inaklaro na natin yan sa mga usap-usapan natin kasi ang tao parang, hoy, ano ba yan? Saka yung tumulo yung sipon niya, mga anak, mga kababayan, hayaan yun na yan siya. May sipon siya, di ba? So, ang ko lang, mag-focus tayo sa evidence. Hindi ba? Magaling naman yung mga generally, abogado. Huwag lang yan si Congresswoman Luistro kasi obvious naman na hindi na yung paggalingan ang gusto niya eh. Opo. Gusto niya, politika eh. No? So, dapat walang Attorney? politika pag